What's up guys? So today meron tayong i-review na cellphone or smartphone from Vivo. Ito nga pala guys yung ating Vivo V29 5G na i-review natin. Check natin ito kung okay ba to as a camera phone and gaming phone na rin. So tara! At ito guys, simulan muna natin sa unboxing ng ating Vivo V29 5G na phone. First look sa kanyang box, so sobrang simple lang talaga niya. Gray yung color. At merong reflective na design na circle sa harap. Tsaka yung kanyang model brand name sa gilid ng box. Sa likod naman ng box, makikita natin yung ating mga details. Ito yung mobile phone, yung model V2250, 12GB RAM, 512 na storage, at yung kulay na kinuha natin is red or maroon. At pagbukas ng box guys, is makikita nyo agad yung phone na bubungad sa inyo. Ayan, sobrang straightforward talaga ng packaging nito, just like any other brand ng phone. Pero yung sa Infinix kasi na nabili ko is yung meron pa siya mga dollars na anek-anek, yung ating Infinix Note 12 G96. At medyo may kanipisan siya guys, nararamdaman ko. At yung kulay niya is parang pinkish or red, pero mas more on maroon siya eh. So feeling ko may mga glitters to, tsaka parang ang lakas makatito or tita yung atake niya, no? At tabi muna natin yan, check natin yung laman ng box para makita natin kung ano pang meron sa box. Ayun guys, meron din siyang libreng jelly case na transparent. So tingin ko maninilaw to kapag tumagal na kasi as usual yung mga phone na libreng case lang is naninilaw talaga over time. At nakikita ko na rin guys yung kanyang quick setup guide or yung kanyang manual. Kasama na rin siguro sa ilalim yung kanyang warranty, yung warranty papers niya. At itabi nyo yan guys kasi sayang din yan, baka may something na mangyari sa phone nyo. At nandito na rin yung kanyang cable na Type-C. So medyo mabigat to guys, parang makapal yung kanyang wire, no? Unlike nung cable ko na Infinix sa Infinix ko, medyo makapal to at mabigat. Nandito na rin yung pangsundot sa kanyang SIM tray or pang eject. At lastly guys, yung kanyang charging brick na 80 watts pag wired. So from 1% to 50% agad in just 17 minutes. Yun yung ina-advertise nila. At na-experience ko din talaga guys is mabilis talaga siya mag-charge. Parang 1 hour agad. Puno na agad yung aking battery. So this is nice to have despite na mababa yung kanyang battery capacity na 4600 lang or 4600 milliamperes lang. At lipat naman tayo sa phone guys. So ito na, open na natin. Yung kanyang pagkakabalot is medyo fit na fit talaga, no? At ayun na nga ang ating reveal, no? Parang kita nyo ba guys? Ano ba tingin nyo? Pink ba siya or maroon or red? So comment kayo below kung anong tingin nyo sa kulay niya, no? So parang ang glittery type nga siya or parang nag-shining yung kanyang... Meron mga particles na parang sparkly. So okay lang naman yan kasi matatakpan naman yan ng bibilin ko na case. Ayan guys yung kanyang camera. So tatlong camera yan. Isang 50MP, 8MP na ultra wide at isang 2MP na depth sensor. At yung kanyang back cover guys is plastic siya, no? Hindi siya glass. So mararamdaman nyo na plastic siya at may kanipisan din. At advertise nila to as IP68 dust and water resistance up to 1.5 meters for 30 minutes. So wag nyo lang subukan. At ako hindi ko gagawin basta kailangan may protection to, no? At sa bottom part tong kanyang phone at back cover, makikita nyo yung kanyang Vivo lang na brand name. So wala nang ibang mga model name at iba pang nakalagay na mga text. At yung screen niya guys is curved edge na yung display niya. So parang nakaka-weirdo. So medyo yung sa gilid lang is nabibitin ako, no, kasi nasanay ako na square type yung phone. So sa taas naman mayroon nakalagay na professional portrait na text. Siguro binaboast nila yung camera nila. Tapos mayroon din sa gilid na isa pang parang butas, no? At sa bottom ng ating phone is makikita yung SIM tray. Siguro mic tong isa, tapos yung Type-C niya, no? Wala na siyang earphone jack or earphone socket. Tsaka yung single lang yung speaker niya. Pero naramdam ko yung isa speaker niya is ma-bass, no? Pwede na rin. Ito yung kanyang power button at yung kanyang volume rockers. So coated lang din yan guys. So tingin ko pag kinater natin yan, matutuklap yan eh. And yun guys, open na natin yung phone. So habang nagbo-boot yan guys, yung display type pala nito guys is AMOLED. Nakalagay dito is 1 billion colors, no? With 120Hz. So HDR10+, no? So tingnan natin nga kung maganda yung kanyang display. So galing ako sa Infinix X670, yung Infinix Note 12 G96. So naka-AMOLED din yon. So maganda yung kulay nun. So sana rin ito rin. Meron itong 6.78 inches na size ng kanyang display, no? At napaka-refreshing guys nung kanyang FunTouch OS, so Android 13 or FunTouch 13 yung kanyang gamit na OS dito. So check natin yung settings guys. Ayan, so ang ating processor is 2.4 GHz, Snapdragon 778G, octa-core. So ang RAM natin is 12
12 GB plus 8. So yung 8 na yun is nag-take up ng storage, no? So uso na yung ganitong setup, no, sa mga smartphones nowadays. So talagang pataasan ng pataas yung mga RAM, no? Silipin natin guys yung kanyang camera app. So unang tingin ko dito, nalilinawan talaga ako guys from Infinix, no? So iba yung sensor nito guys, mas okay to. Meron din itong 20 times na zoom. So ewan ko saan ko gagamitin to, pero it's nice to have. Meron na rin siya guys mga naka-preset dyan na 0.8, yung 1 at saka yung 2 na zoom. At meron na rin to guys na stabilization. Yung isa ko kasing phone na pinanggalingan is wala rin stabilization. So ma-appreciate ko tong phone na to lalo. At ito naman guys yung mga available na resolutions para sa ating video. So yan, no, yung back camera meron 720p HD, 1080p at yung 4K. So 4K nito is yung back camera, pwedeng 30fps. And same na rin yung sa kanyang front camera guys. Pwede rin kayo makapag 4K at 30fps. So napakatindi talaga nito. Ayun yung kanyang mga available na resolutions at mga FPS. At testing naman natin guys yung kanyang mga modes. Ito yung night mode. So kitang-kita nyo naman guys kung gaano ka-crispy yung kanyang camera, no? Nag-screen record na lang ako guys para makita nyo rin yung kanyang UI. Andiyan na rin yung kanyang mga presets, yung mga 1x at 2x na zoom na pwede nyo i-click para mapadali ang inyong pagpili ng angle. Ayan guys, so naka-live view tayo guys sa aking screen, no? So para makita nyo rin first hand. Meron din siya guys yung micro movie, so templated na yan, so pwede nyo siyang gamitin. At ito na yung iba pa niyang features. Napakarami, merong high resolution, slow-mo, astro, food, dual view, yun yung ginagamit kapag gusto mong pagsabayin yung camera sa harap at likod, no? At ayan na nga guys yung ating high resolution, 50MP UHD yan guys. Pwede rin kayo mag burst shot dyan guys. Ayan. Grabe, so tontuwa ako gamitin tong phone na to. So talaga mag-e-enjoy ako dito. At may kalakasan din guys yung kanyang flashlight. Tapos meron din siya isang feature sa gilid. Yung nakita nyo yung bilog doon, pwede natin yung i-on guys. Isa pala yung ring LED flash. Or yung kanyang aura light. So, pwede nyo siyang i-adjust sa warmer or cooler na temperature. So medyo ingatan nyo lang kasi nag-overheat siya eh. So nagkaroon ako ng prompt dyan na too much temperature daw. Or too much heat daw yung kanyang LED. So maganda to pang accent sa inyong mga photography shots. Yan. So mayroon naman siyang slider para ma-adjust nyo yung kanyang kulay. And yung sa display naman guys is yung AMOLED niya. So maganda yung quality ng kulay niya. With AMOLED 1 billion colors at yung kanyang 120Hz. So yung screen is HDR10+. Yung resolution pala ng display nito guys is 1260 by 2800 pixels na 20:9 ratio. Na meron ding 453 ppi density. At para na matanggal nyo guys ang kanyang SIM tray, so eject nyo lang yan gamit itong panundot nila. Yung network pala nito guys ay GSM, CDMA, HSPA, LTE at 5G na rin. At yung SIM card is nano SIM at pwede rin itong dual SIM. At medyo malungkot lang dahil wala na itong upgradable or hindi na upgradable yung kanyang storage. Hindi mo na siya pwedeng salpakan ng micro SD card dahil pang SIM na lang talaga yung kanyang SIM tray. And para naman sa gameplay guys, pinax ko lahat ng ating mga kailangang i-max or yung mga kayang i-max sa ating phone para matesting natin. Yung GPU pala nito guys is Adreno 642L, so tingin ko okay na yun. So galing ako sa Infinix, so significantly naramdaman ko yung pagkakaiba, no? Yung mas smooth yung parlay. So pinaka napansin ko dito is yung kalakihan ng kanyang screen, no? So mas na-enjoy ko maglaro dito kasi medyo malaki yung aking kamay. At maganda rin guys yung kanyang sound, so feel na feel ko talaga yung paglaro niyan. Sanayan lang talaga to guys kasi medyo maliit yung ating casing or yung ating jelly case. So pag napalitan ko siguro to ng armor case, is hindi naman siguro ganun to kahirap laruan. At yung battery consumption niya guys is hindi ganun kalakas din. So tingin ko nakaka 3 games pa ako dito, no, bago siya mag-init. Pero then again kasi naka jelly case lang ako. Pero kapag ka naka armor case tayo, baka mas mabilis itong uminit. At ayan guys, nakapanalo pa tayo. Siyempre, AI lang yung kalaban natin at bagong account yan. So, yun. For the gaming, ang aking verdict is goods na gusto to para sa aking pangangailangan. At yun na nga guys ang aking review para sa Vivo V9 5G 512GB na variant. At kung may mga questions kayo guys, feel free to comment down below. At please share, like, and subscribe. So, kung nagustuhan nyo yung ating video, please do give a thumbs up.
At comment down kayo guys, tatry kong sumagot sa inyo. Yan yun lang, peace.